Tapos na ang oil change. Bagong lanis, bagong filter, maayos na ang lahat. Inilalagay mo ang susi. Sinisimulang ang makina at may ngiti ka nga alis. Pakiramdam mo, ginawa mo na ang tamang bagay para sa iyong sasakyan. Pero ano kung sinasabi ko sa iyo na ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari sa iyong makina ay nangyayari pagkatapos ng oil change? Hindi habang ginagawa ito. Hindi ito tungkol sa pagkapabaya. Hindi ito tungkol sa mababang kalidad na langis o matagal nang hindi nagpapalit. Ang pinag-uusapan natin ay mga sasakyan na regular na nami-maintain, pero unti-unting nasisirang dahil sa mga maling ginagawa sa eksaktong sandali pagkatapos ng maintenance. At ang nakakalungkot, karamihan sa mga pagkakamaling ito ay hindi itinuturo ng kahit anong shop o owner's manual. Iyon ang tutuklasin natin ngayon. Alam mo na kung bakit kailangan ng oil change. Hindi na natin kailangang pag-usapan pa iyon. Ang video na ito ay para sa mga taong gustong pumunta sa susunod na antas, ang mga nagmamalasakit hindi lang sa pagpapalit ng langis, kundi sa kung ano ang tamang gagawin pagkatapos nito. Sa video na ito, tututukan natin ang 10 bagay na dapat mong gawin o huwag gawin sa mismong oras na matapos ang oil change. Dahil iyon ang eksaktong sandali kung kailan ang iyong makina ay pinaka-vulnerable, bagong langis, bagong filter, at lahat ng sistema nito ay nagsisimulang mag-adjust muli. At bago tayo magtapos, may ibibigay akong bonus tip, isang bagay tungkol sa unang 60 segundo pagkatapos ng oil change na kahit maraming veteranong driver ay hindi alam. Magsimula na tayo. Numero 9, ang nakatagong gasket. Magsimula tayo sa isang bagay na halos walang nagtuturo, kahit sa mga experienced na driver. Kapag tinanggal mo ang lumang oil filter, may isang maliit na bahagi nito na maaaring maiwanan sa engine, ang rubber gasket. Ito ang manipis na goma na nakakabit sa gilid ng filter, at ang trabaho nito ay lumikha ng mahigpit na selyo sa pagitan ng filter at ng engine block. Ang problema? Pagkatapos ng maraming buwan ng init, presyon, at paulit-ulit na temperature cycles, ang rubber na iyon ay nagiging mas malagkit, lalo na dito sa Pilipinas, kung saan ang init ng araw at halumigmig ay nagpapabilis ng pagkasira ng goma. Mas mataas ang tsansa na ang lumang gasket ay dumikit ng tuluyan sa engine block pagkatapos alisin ang filter. At dahil manipis ito at nababalutan ng manipis na pelikula ng langis, halos hindi mo ito makikita. Kapag ikinbit mo na ang bagong filter na may sarili ring rubber gasket, dalawang gasket na ngayon ang nagkakasabay. Sa simula, parang walang mali. Maayos ang pagkakahigpit, normal ang tunog ng makina. Pero habang umiinit ang engine at tumataas ang presyon ng langis sa loob, ang double gasket ay hindi kayang humawak ng maayos. Nagsisimulang lumabas ang langis, dahan-dahan sa umpisa, hanggang sa maging tuloy-tuloy na tagas. Ang solusyon ay simple lang. Pagkatapos alisin ang lumang filter, kumuha ng malinis na basahan at punasan ang mounting surface. Pagkatapos, i-fill mo ito gamit ang iyong mga daliri. Hindi sapat ang paningin lamang. Kung may oras ka, gumamit ng maliit na flashlight para mas malinaw ang tingin. 10 segundo lang ang kailangan, pero ang 10 segundong iyon ay maaaring makapagligtas sa iyo ng 10,000 piso. Numero 8, ang tamang oras ng pag-drain. Narito ang isang tanong na halos hindi natin iniisip bago magsimula ng oil change. Mainit ba o malamig ang makina mo noong i-drain mo ang langis? Para sa marami, ang sagot ay kahit ano, basta lalabas naman ang langis. Pero may malaking pagkakaiba sa kung gaano kalinis ang magiging resulta. Isipin mo, ang pulot-pukyutan, ang makapal, mabagal na pulot na inilalabas mo mula sa bote sa malamig na umaga.
Ngayon ihambing mo iyon sa mainit na pulot na bumubuhos ng mabilis at malinis. Ganoon din ang nangyayari sa engine oil kapag malamig ang makina. Malapot ito, mabagal kumilos, at ang mga dumi, carbon particles, at sludge na naipon sa loob ng buwan ay nananatiling nakadikit sa mga metal surface. Hindi lalabas kasama ng langis. Ang resulta, kahit bagong langis ang inilagay mo, hahalo ito agad sa mga natirang dumi sa loob ng makina. Ang tamang paraan ay simple, paandarin ang makina ng 3 hanggang 5 minuto bago mag-drain. Hindi kailangan ng mahabang pagmamaneho. Ang layunin ay painitin lang ng bahagya ang langis para maging mas malabnaw ito at mas madaling magdala ng mga dumi palabas. Pero may kabilang panganib din na dapat malaman. Kung kagagaling mo lang sa mahabang biyahe at napakainit ng makina, huwag agad mag-drain. Ang sobrang mainit na langis ay mapanganib sa balat at ang drain plug ay maaaring maging mas mahirap i-reset ng tama dahil bahagyang nagpapalaki ang metal sa sobrang init. Ang tamang timing ay kapag ang hood ay mainit sa hawak pero hindi nakakasunog, iyon ang tamang temperatura. Simple na patakaran, malaking pagkakaiba sa kalidad ng iyong oil change. Numero 7, ang sobrang langis. May isang maling paniniwala na halos lahat tayo ay nagkaroon ng pagkakataong maniwala na kapag mas maraming langis ang nasa makina, mas magiging protektado ito. Kung mabuti ang langis, mas marami ay mas mabuti, tama ba? Hindi. At ito ay isa sa mga pagkakamaling may pinakamahal na kahihinatnan. Ang pangunahing karakter dito ay ang crankshaft, ang malaking bakal na bahagi sa ilalim ng engine na umiikot sa napakabilis na bilis habang nagtatakbo ang kotse. Sa loob ng engine, may partikular na espasyo lamang ang crankshaft. Kapag sobra ang langis at mataas na ang antas nito, ang crankshaft ay nagsisimulang humampas sa langis habang umiikot, parang blender na walang takip. Ang nangyayari sa langis, nagiging bula ito, at ang bula ay hindi langis, hindi ito makakalikha ng patuloy na protektibong pelikula sa pagitan ng mga metal na bahagi ng engine. Ang resulta ay mas mataas na init, mas mabilis na pagkasira ng mga internal parts, at mas maraming metal-to-metal na contact na hindi mo nararamdaman hanggang huli na. Pero may isa pang epekto na hindi gaanong kilala. Ang foamy oil ay nagdudulot ng hindi pantay na oil pressure. Minsan, ito ay nagtitrigger ng oil pressure warning light sa dashboard kahit hindi naman talaga kulang ang langis. Nagdudulot ito ng kalituhan at hindi kinakailangang pagkabalisa. At hindi lang iyon. Ang sobrang presyon mula sa labis na langis ay maaaring pumilit na dumaan sa mga gasket at seal na hindi dinisenyo para sa ganoong antas ng presyon na lumilikha ng mga bagong tagas na wala naman dati. Ang tamang paraan ay idagdag ang langis ng paunti-unti. Huwag ibuhos ang buong lalagyan ng sabay-sabay. Gamitin ang dipstick sa patag na lugar, engine off, at naghintay ng 2 hanggang 3 minuto. At tiyaking nasa pagitan ng minimum at maximum marks ang antas. Iyon lamang. Walang hula, walang dagdag na para sigurado. Numero 6, ang 3 hakbang na final check. Maraming tao ang nagsasabing tapos na ang oil change pagkatapos nilang maglagay ng bagong langis at isara ang hood. Pero ang katotohanan ay may isang mahalagang hakbang pa na halos palaging nilalaktawan, at ito ang madalas na sanhi ng mga problemang natutuklasan sa gitna ng daan. Narito ang nangyayari. Bago mo simulan ang makina pagkatapos ng oil change, ang bagong oil filter ay ganap na walang laman. Kapag sinuri mo ang dipstick sa puntong iyon at tama ang antas, huwag masyadong matuwa agad. Dahil sa sandaling magsimula ang engine, ang langis ay pupunta sa filter
at mapupuno ito. Ibig sabihin, bahagyang bababa ang antas ng langis sa oil pan. Ang dating tama ay maaaring maging kulang na sa loob lamang ng 1 minuto. Kaya narito ang tamang proseso, at ito ay 3 hakbang lamang. Una, simulan ang makina at hayaan itong mag-idle ng 60 hanggang 70 segundo. Huwag agad patayin. Pagkatapos, patayin ang engine at maghintay ng 2 hanggang 3 minuto para bumalik ang langis sa oil pan. Saka mo muling suriin ang dipstick. Ito ang tunay na oil level pagkatapos ng oil change. Pangalawa, yumuko at tingnan ang ilalim ng kotse. Sa loob ng unang 70 segundo ng pagtatakbo ng makina, ang anumang tagas mula sa drain plug o oil filter ay magiging visible na. Hindi mo kailangang maghintay ng matagal, makikita mo ito agad kung mayroon. Pangatlo, tingnan ang oil cap sa itaas ng engine. Minsan, ang mga tagas ay nagmumula hindi sa ibaba kundi sa itaas, at ito ay madaling makita kung susuriin mo. 5 minuto lang ang kabuuang oras para sa 3 hakbang na ito. Ihambing mo iyon sa gastos at abala ng pagdiskubre ng oil leak 30 kilometro na ang layo mo sa bahay. Numero 5, ang sikreto ng mga profesional na mekaniko. Kung mapupunta ka sa isang talagang magaling na mekaniko at mapapanood mo siyang mag-install ng bagong oil filter, mapapansin mo ang isang bagay na karamihan sa atin ay hindi ginagawa. Bago niya ikabit ang filter sa makina, maglalagay siya ng kaunting sariwang langis sa loob nito at pahihiran din niya ng manipis na langis ang rubber gasket sa gilid. Bakit? Dahil alam niya ang isang bagay na karamihan sa mga customer ay hindi nalalaman. Kapag nagsimula ang makina pagkatapos ng oil change, ang langis ay may tinahak na mahabang landas bago makarating sa mga pinakamahalagang bahagi ng engine. Mula sa oil pan, dadaan ito sa oil pump, pagkatapos ay sa filter, at saka pa lamang makakarating sa mga bearings, camshafts, at iba pang kritikal na bahagi. Ang buong prosesong iyon ay tumatagal ng ilang segundo. At kung ang bagong filter ay ganap na tuyo sa loob, mas matagal pang maabot ang tamang oil pressure sa buong sistema. Ang problema ay ang karamihan ng engine wear, ang tunay na pagkasira ng metal, ay nangyayari hindi habang maayos na tumatakbo ang kotse, kundi sa mga unang segundo ng bawat cold start. Iyon ang pinaka-vulnerable na sandali ng iyong makina. Kaya ang ginagawa ng mga profesional ay simple, ibuhos ang kaunting sariwang langis sa loob ng bagong filter bago i-install. Hindi kailangang punuin hanggang labi. Sapat na ang kaunti para mabasa ang filter media sa loob para mas mabilis na makabuo ng tamang presyo ng makina sa unang simula. At ang rubber gasket sa gilid ng filter? Pahiran din ito ng manipis na langis gamit ang iyong daliri. Magiging mas madali ang pag-install, mababawasan ang pagkakataon ng gasket distortion, at sa susunod na oil change, mas madali ring matanggal ang filter. Simpleng gawi, pero ito ang pagkakaiba ng isang magandang oil change at isang talagang profesional na oil change. Numero 4, ang O-ring na kailangang bigyang pansin. Napag-usapan na natin ang paglalagay ng langis sa loob ng bagong filter. Pero may isa pang bahagi ng filter na kailangan din ng iyong atensyon bago mo ito ikabit, ang rubber O-ring sa palibot ng gilid nito. Ang O-ring ang pangunahing selyo sa pagitan ng filter at ng engine block. Ang trabaho nito ay simple. Kapag hinigpitan mo ang filter, ang O-ring ay bahagyang napikompres para lumikha ng perpektong barrier laban sa presyon ng langis. Kapag maayos ang compression, walang tagas. Kapag hindi, iyon ang problema. Kapag tuyo ang O-ring habang ini-install mo ang filter, nagkakaroon ng hindi pantay na friction habang umiikot ang filter. Sa halip na mag-compress ng pantay sa buong paikot nito, ang goma
ay maaring mabaluktot, mabunton sa isang panig, o magkaroon ng maliliit na bitak sa gilid. Hindi ito makikita mo sa mata, pero nararamdaman ng langis ang anumang kakulangan sa selyo kapag umaandar na ang makina. Ang mas nakakalito pa, ang ganitong uri ng tagas ay hindi agad nagpapakita. Maaaring lumabas ito pagkatapos ng ilang araw o ilang linggo, habang ang paulit-ulit na pag-init at paglamig ay nagpapahina sa imperpektong selyo. Ang solusyon ay isang simpleng galaw. Ibabad ang iyong daliri sa malinis na engine oil at pahiran ng manipis na patong ang buong paikid ng O-ring bago i-install ang filter. Manipis lang, hindi kailangan ng marami. Ang layunin ay matiyak na mag-compress ito ng maayos at pantay sa lahat ng direksyon. May dalawang karagdagang benepisyo ito. Una, pinoprotektahan nito ang mounting surface ng engine block. Ang lubricated na gasket ay hindi nagkekiskis o nagtatasa sa metal habang ini-install. Pangalawa, sa susunod mong oil change, mas madaling matanggal ang filter gamit lang ang kamay o simpleng strap wrench. Hindi na kailangan ng sobrang lakas na maaaring makasira sa mounting threads. 1 segundo lang ang kailangan para gawin ito. 1 segundo na nagpoprotekta sa iyong makina sa bawat oil change. Numero 3, ang maling pag-iisip tungkol sa drain plug. Pagkatapos ng oil change, maraming tao ang kumukuha ng wrench at hinihigpitan ang drain plug ng buong lakas. Ang iniisip nila, kung mahigpit, hindi tatagas. Parang lohikal naman, tama? Pero ito ang isa sa mga pagkakamaling may pinakamapanganib na kahihinatnan para sa iyong oil pan. Narito ang katotohanan. Ang drain plug ay hindi siniselyuhan ng lakas ng iyong kamay o ng iyong wrench. Ang siniselyuhan nito ay ang maliit na washer o gasket na nakakabit sa ilalim ng plug head. Iyon ang tunay na barrier laban sa tagas. Kapag nakasit na ng maayos ang plug at nakompress na ang washer, tapos na ang trabaho ng selyo. Ang anumang karagdagang higpit pagkatapos noon ay hindi nagdadagdag ng proteksyon, nagdudulot lang ito ng pinsala. Ang pinsala na tinutukoy ko ay ang pagkasira ng threads sa loob ng oil pan. Ang mga thread na iyon ang humahawak sa drain plug sa lugar nito. Kapag na-over-tighten ang plug, lalo na ng paulit-ulit sa bawat oil change, ang mga thread ay nagsisimulang mag-deform at mag-strip. Kapag nangyari iyon, hindi na maayos na kumakapit ang plug sa oil pan. At narito ang mas malaking problema para sa mga modernong sasakyan. Marami na ngayon ang gumagamit ng aluminum oil pans dahil mas magaan ito. Pero ang aluminum ay mas malambot kaysa sa bakal na drain plug, ibig sabihin, mas madali itong masira. Ang isang beses na sobrang paghigpit ay maaaring sapat na para masira ang threads ng aluminum oil pan. At ang kahalili ng isang sirang washer na nagkakahalaga ng ilang piso ay maaaring maging oil pan replacement na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Ang tamang paraan, kung mayroon kang torque wrench, gamitin ito at sundin ang specification sa owner's manual ng iyong sasakyan. Kung wala, tandaan ang simpleng alituntunin, higpitan ng plug hanggang sa kumapit ng maayos, pagkatapos ay dagdagan ng eksaktong 1 kapat na ikot. Iyon na ang tamang torque para sa karamihan ng sasakyan. At isang karagdagang tip, palitan ang drain plug washer sa bawat oil change. Mura lang ito, pero ang bagong washer ay nagbibigay ng sariwang selyo sa bawat pagkakataon at pinipigilan ang gradual na pagkasira ng isang reused na washer. Numero 2, ang langis na hindi mo pinili. Marami sa atin ang pumupunta sa tindahan, nakikita ang mga pagpipilian ng engine oil at pumipili batay sa presyo o kung ano ang pamilyar. Pero narito ang isang bagay na dapat mong malaman. Hindi ka talaga ang pumipili ng langis para sa iyong makina.
Pinili na ito ng inhinyero na nagdisenyo ng iyong engine bago pa man ito lumabas sa pabrika. Ang viscosity grade na nakasulat sa iyong owner's manual, halimbawa 5W30 o 0W20, ay hindi isang rekomendasyon. Ito ay isang engineering specification. Ang W sa gitna ay tumutukoy sa cold flow behavior ng langis, kung gaano kabilis ito gumalaw sa malamig na simula. Ang pangalawang numero ay tumutukoy sa proteksyon nito kapag mainit na ang engine. Isipin mo ang dalawang senaryo. Isang engine na tumatanggap ng langis na masyadong manipis, bumubuhos ito ng mabilis, pero hindi kayang bumuo ng sapat na protective film sa pagitan ng metal parts kapag uminit ng husto ang makina. Pangalawa, isang engine na tumatanggap ng langis na masyadong makapal, nahihirapan ang oil pump na itulak ito sa buong sistema sa malamig na umaga, at ang mga kritikal na bahagi ay naghihintay ng mas matagal bago makatanggap ng sapat na lubrication. Ang tamang langis ay ang perpektong gitna at alam ng manufacturer kung saan iyon naroroon para sa iyong partikular na engine. Ito ay mas kritikal pa sa mga modernong sasakyan na may turbocharger, variable valve timing o direct injection. Ang mga engine na ito ay may mas mahigpit na tolerances at mas matinding kondisyon ng operasyon. Ang maling langis ay hindi lang magdudulot ng mas mabilis na wear, maaari itong magdulot ng mga issue sa timing chain o pagkasira ng turbo bearings. At isang babala na espesyal na para sa ating mga nasa Pilipinas, ang pekeng o diluted engine oil ay isang dokumentadong problema sa ating merkado. Ang pagbili sa hindi autorisadong sellers para makatipid ng 200 piso ay maaaring humantong sa 10,000 piso o higit pang gastos sa engine repair. Tandaan, ang owner's manual ay hindi reference material. Ito ay instruction manual. Sundin mo ito. Numero 1. Ang sistema na mas matalino. Kaysa sa ating kalendaryo, narito ang pinakakaraniwang senaryo. Lumabas ang oil change reminder sa dashboard. Nakita mo ito, naisip mong matagal pa naman at nagpatuloy ka sa pagmamaneho. Isa pang linggo, pagkatapos ay 2 pa. Hanggang sa maalala mo ulit, ginawa na natin lahat ito. Pero mahalagang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng makina sa panahong iyon. Ang mga modernong oil life monitoring systems ay hindi simpleng timer o mileage counter. Sinusubaybayan nila ang maraming kondisyon ng sabay-sabay, ang temperatura ng engine, ang load na inilalagay sa makina, ang tagal ng bawat biyahe, ang dami ng idle time, at ang iyong mga pattern ng pagmamaneho. Lahat ng datos na ito ay ginagamit para kalkulahin kung gaano nakabilis nagde-degrade ang langis sa loob ng iyong partikular na engine sa iyong partikular na paraan ng pagmamaneho. Ibig sabihin, kapag sinabi ng sistema na kailangan ng oil change, may batayan iyon. Hindi ito random, hindi ito upsell. Ito ay resulta ng tunay na pagsubaybay sa kondisyon ng langis. Pero may isa pang bagay na madalas na nakakalimutan, ang pag-reset ng monitor pagkatapos ng oil change. Maraming driver ang matagumpay na nagpapalit ng langis pero nakalimutang i-reset ang sistema. Ang resulta, ang monitor ay nagpapatuloy ng pag-count mula sa lumang baseline, nagbibigay ng maling readings, at sa susunod na pagkakataon, hindi na siya mapagkakatiwalaan. At narito ang bagay na hindi alam ng marami, ang mga modernong sasakyan ay nagtatala ng maintenance history sa ECU o computer system ng kotse. Ang datos na iyon ay maaaring makita ng dealer o ng susunod na may-ari. Kapag ibinenta mo ang iyong sasakyan balang araw, ang iyong kasaysayan ng maintenance ay nakasulat na sa sistema ng kotse mismo. Kaya kapag lumabas ang reminder, mag-schedule agad. At pagkatapos ng oil change, tiyakin na na-reset ng tama ang monitor.
itanong sa shop o alamin ang proseso para sa iyong modelo. Ang sistemang iyon ay nandoon para protektahan ka, gamitin mo ito. Numero 1, ang sistema na mas matalino. Kaysa sa ating kalendaryo, narito ang pinakakaraniwang senaryo. Lumabas ang oil change reminder sa dashboard. Nakita mo ito, naisip mong matagal pa naman at nagpatuloy ka sa pagmamaneho. Isa pang linggo, pagkatapos ay 2 pa. Hanggang sa maalala mo ulit, ginawa na natin lahat ito. Pero mahalagang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng makina sa panahong iyon. Ang mga modernong oil life monitoring systems ay hindi simpleng timer o mileage counter. Sinusubaybayan nila ang maraming kondisyon ng sabay-sabay, ang temperatura ng engine, ang load na inilalagay sa makina, ang tagal ng bawat biyahe, ang dami ng idle time, at ang iyong mga pattern ng pagmamaneho. Lahat ng datos na ito ay ginagamit para kalkulahin kung gaano nakabilis nagde-degrade ang langis sa loob ng iyong partikular na engine sa iyong partikular na paraan ng pagmamaneho. Ibig sabihin, kapag sinabi ng sistema na kailangan ng oil change, may batayan iyon. Hindi ito random, hindi ito upsell. Ito ay resulta ng tunay na pagsubaybay sa kondisyon ng langis. Pero may isa pang bagay na madalas na nakakalimutan, ang pag-reset ng monitor pagkatapos ng oil change. Maraming driver ang matagumpay na nagpapalit ng langis pero nakalimutang i-reset ang sistema. Ang resulta, ang monitor ay nagpapatuloy ng pag-count mula sa lumang baseline, nagbibigay ng maling readings, at sa susunod na pagkakataon, hindi na siya mapagkakatiwalaan. At narito ang bagay na hindi alam ng marami, ang mga modernong sasakyan ay nagtatala ng maintenance history sa ECU o computer system ng kotse. Ang datos na iyon ay maaaring makita ng dealer o ng susunod na may-ari. Kapag ibinenta mo ang iyong sasakyan balang araw, ang iyong kasaysayan ng maintenance ay nakasulat na sa sistema ng kotse mismo. Kaya kapag lumabas ang reminder, mag-schedule agad. At pagkatapos ng oil change, tiyakin na na-reset ng tama ang monitor. Itanong sa shop o alamin ang proseso para sa iyong modelo. Ang sistemang iyon ay nandoon para protektahan ka, gamitin mo ito. Narito ang bud ng lahat ng natutunan natin na yon. Suriin ang mounting surface pagkatapos alisin ang lumang filter. Painitin ang makina bago mag-drain. Huwag mag-overfill ng langis. Gawin ang 3 hakbang na final check pagkatapos ng oil change. I-prime ang bagong filter bago i-install. Pahira ng langis ang o-ring. Huwag sobrahing higpitan ng drain plug. Gamitin lamang ang tamang grade ng langis. Sundin ang oil life monitor at i-reset ito pagkatapos. At hintayin ang 1 minuto bago bumiyahe. Hindi palaging kakulangan ng maintenance ang sumisira sa makina. Minsan, ang pinakamapanganib na sandali ay kaagad pagkatapos ng pagmamaintain. Kung may natutuhan ka ngayon, ibahagi mo ito sa isang kaibigan na gusto mo ring mapanatiling maayos ang sasakyan. At sa comment, sabihin mo kung aling pagkakamali dito ang pinaka-surprising para sa iyo. Tuwing magrereklamo ang iyong sasakyan, gusto naming nandito ka. Salamat sa panunood.